Okay, salamat kayo sa matag usa. Salamat sa awit sa manindot nga awit sa choir. Ang choir members nato nagsulwining sila gahapon. Akong nakita silang Yan, silang Doy-Doy, silang Joan. Kung kapalog kinsay kuyog silang Russell, pero akong pasalamat sa Ginoong siyam kabok ang ilang save. 9 souls ang ilang save gahapon. Gahapon usab lang hatag mig trucks. Daghan may nang hatag og trucks gahapon, napuno ko ang van. So si Jade nag-drive na silang Orange, ang mga bata, nakuyog na mga bata, silang Amira, silang Inan, kuyog silang Roslyn, kani silang Ila o kani si Alpe. Kuyog bisan si Kwan, bisan si Binje, ni kuyog na. Silang Bingbing, si Jok, si Jek, kuyog na sila. Si Bia, kuyog silang Bia gahapon o silang Bibi. So salamat ang daghan may gahapon nga nanghatag og trucks. Pero ang atong trucks, gamay na lang. Wa pa maabot ang atong gi-order. O kining, siguro mag-print na lang po ta siguro trucks atong mahatag. Muna atong mga activities gahapong adlaw, padayon ta o panghatag anang mga basahon. So, salamat sa choir gahapon nga ang ilang na-save siyam kabok. Salamat po ta sa matag usa, binako nga walay manimba ba kay gamay ray manimba kay kanay ulan magod alas 12:30 pa siguro gasugod ang ulan. So, pero kita gikan sa kada gabi pag mag-ampo ta kaning ato gyud ang iampo ng matag usa nga musimba. So ay huna-una ang wa kag giampo gyud mo na medyo nalipay ko kayo kay silang hilin duha ka hilin 1:15 pa siguro na nabot sila nya ulan pa o kisa man nga tricycle solo dire ag duha man day kahilin na ulan kayo alauna 15 ingko nga mula nga kita ug magwalay bitaw ta ayuhon gyud nato gwali kay dili biya sayo nang musimbag ulan dili bitaw na kanang basta-basta lang simba nya ulan dili na sayo noy. So mula nga maningkamot gud tag ayuhon na to paghatag na to mensahe. Okay, so manindog ta atong basahon ng sinulat ni John, 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Okay na alam mo? Okay, kamay basa na 1 John chapter 5 verse 4. Ready, read. Utrohon daw nato basa. 1 John chapter 5 verse 4. Ready, read. Okay, apo tama na mo lang itnon. Buhi na mga Diyos. Among gipasalamatan ikaw amahan sa imong grasya ug kaluoy. Nagpasalamat mi kanimo Ginoo sa imong balaan nga pulong. Salamat amahan sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teachers, sa hamtong Sunday school teachers sa mga kabataan. Salamat amahan sa awit sa choir nga maandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat amahan sa atong gihimo nga streaming
Salamat sa atong pianist, nagpadayon siya sa pag-alagad kanimo ug amahan nasayod ka Ginoo nga tanan nga nag-alagad dinhi sakripisyo ni tanan Lord, sacrifices ni tanan amahan. So among gipangamuyo kanimo Ginoo nga abrihe among mga kasing-kasing, abrihe among mga nahuna pinagi sa pag-abri sa walang espiritu. Nga moyo kami kanimo amahan, liguna among pagtuo diha kanimo, dasiga kami nga nangaluya o doon naman dinhi mga wala pa masib, kumbiktaha sila amahan, makumbinsi sila sa imong pulong o among ipangamoyo nga mahimaya ka, mag-glorify ka Ginoong Hesus pinagi sa pagwali ni nga pulong. In Jesus Christ's precious name we pray. Amen. Okay, manikot ta. Mao ni ang gibasa ninyo ingon diri. Kay bisan unsa nga gianak sa Dios nagabuntog sa kalibutan. Wala sire. O kini mao ang kadaugan nga nagabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Bisan ang atong pagtuo. So, atong mensahe karon naguluhan ni siya og the victory of faith. Ang kadaugan sa imong pagtuo. Ang kadaugan sa imong pagtuo, the victory of faith. Abi nimo ang itang masayod kita tanan tuod kay kita nagkinabuhi ta aning kalibutan nga puno sa conflict, puno sa pakigbangi ba. Matag adlaw ang mga magtutuo sa Dios magatubang tag mga tentasyon, magatubang tag mga discouragement, magatubang tag mga kahadlok, fear, atubang ta og persecution, magatubang tag disappointment sa atong kinabuhi, na uban nato na ibalatian, nagatubang ta og uncertainty, walay katinuan ba ang atong kinabuhi. The Christian life is not promised to be easy. Ang Kristohanong kinabuhi wala biya ta sa ari nga sayon ra kayo ning Kristohanong kinabuhi. Pero gisaaran ta nga kaning atong Kristohanong kinabuhi victorious ni siya. Padaugo ni siya. Si John nagsulat siya aning iyang epistle ngadto sa mga believers nga ngadtong panahon na kadtong mga believers naa sa ilang palibot mga false teachers, mga magtutudlo ba nga ilang isukwahi ang ilang gitudlo gikan sa Ginoo. Dayon kadtong mga believers kaniadto surrounded na sila sa worldly influence, naabay kalibutanon nga influence. So si John gusto siya nga ang mga Kristohanon mahibalo nga sila kani sila iya sa Ginoo. They belong to God. Unya makabaton sila o kinabuhi nga duna sila confidence sa ilang kaugalingon. Mao nang gasulat si John ani niya siya. Our text declares one of the greatest truths in all Scripture. Mao ni ang atong text karon ingon diri, o kini mao ang kadaugan nga nagabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Notice, imo i-notice kani nga pulong, wala magsulti si John og ang makabuntog nini kalibutan atong hait kasalabutan. Ang atong intelligence wala siya magsulti. Wala siya magsulti nga makabuntog ani atong kusog. Wala siya magsulti nga makabuntog ani ang atong mga bahandi or ang atong ability
mga abilities ug unsa pa natong mga abilidad nga mabuntog nato ning kalibutan. The victory, ang kadaugan, belongs to faith. Ang kadaugan, iya na sa pagtuo. Today, atong i-consider ning tulo ka dagkong mga kamatuoran gikan aning bersikulo harapod nga atong gibasa karon. Number 1, faith begins with a new birth. Tanawan ang atong gibasa ganiha katong 1 John 5 for part anana ingon dito, or whatsoever is born of God. So victory, ang kadaugan, nagsugod na with being born again. Kanang matao ka pag-usab. So, bisan pag unsaon nimo simba, sige kang panguros din ha kung sabay imong gihimo. Kung wala pa nimo madawat si Jesus Christ kay mong bugtong personal manluwas, dili ka wa ka mataho pag-usab. Christianity is not merely adopting a new religion or trying harder to be good. Kala bang mosulay gyud ka bisag unsay mahitabo nga magtinarong gyud ka. Dili ingon ana ang Christianity. Ang Christianity, it is receiving a new life through Jesus Christ. Abi nimo si Ginoong Hesus gisultihan niya si Nicodemus. Nicodemus usanay ka ruler sa Israel, manggialamon ni siya. Giingnan siya ni Jesus Christ. Verily, verily, sa pagkamatod sa magkamatod, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Siguro, manggialamon ka, degree holder ka, abogado ka, unsa ka na CPA ka din ha, pero kani si Nicodemus, yung una na, giingnan siya, kinahanglan matao ka pag-usab aron makita nimo ang harian sa Dios. Faith is the evidence of spiritual life. Ang pagtuo mo ng ebidensya sa imong espirituhanong kinabuhi. Kung maghuna-huna ta, ang patay nga kahoy dili na mamunga. Di ba? A dead tree cannot bear fruit. So, spiritually dead heart cannot produce saving faith. It cannot produce saving faith. So, when God saves a sinner, kung ang Diyos luwason niya ang mga makasasala, pasayloon ni Ginoong Hesus sila sa ilang mga sala, God forgives sin o hatagan niya na og kinabuhing walay katapusan. Pag human na siya, siliuhan ka sa balaang espiritu. So, ingon ang pulong sa Dios, pag humanin mo niya na matao ka pag-usab, He creates a new creature. He creates a new creature. 2 Corinthians 5:17, ingon dito, busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na, tanawa ang tanang mga butang nga bag-o na. The Christian does not fight for victory in order to become a God's child. The Christian fights from victory. From victory. So, because kana siyang Kristohanon, iya na he belongs to God. Wala, if that Christian belongs to God, madaugo na gyud na siya. So, ang atong illustration na lang siya ba, when kanang bata, matao na siya din na sa pamilya, matao ng bata na sa pamilya, dili siya maka-earn
family name ang iyang pamilya. Pagkatao niya, mauna na iyang family name. Mauna na iyang family name. He bears it because of his birth. Likewise, believers overcome because they have been born into God's family. So mo nang importante kayo sa usa ka tawo nga mataho ka pag-usab. O kang imong pagkatawo pag-usab, dili na religion, dili na siya baptism, dili siya magpamembro of church. Ang importante, dawato ni mo si Jesus Christ, nga imong bugtong personal ng manluwas, diha, kinasing-kasing, ingon ang pulo sa Dios, matagaan kag kinabuhing walay katapusan. Abi nimo ang nindot kayo sa pulong sa Ginoo, labi na ka lang atong mga mensahe for Wednesday, kada Wednesday about the gallery of John of Jesus Christ. Abi nimo, kana bang malipay ka magwali ba, malipay ka nga maminaw nga kita nga save, ikaw nga save, dili na ka mamatay. Dili na ka mamatay. Physically siguro mamatay atong body, pero ang atong kalagtuan sa presensya sa Ginoo. Maabot ang panahon, kanang body nga dito sa menteryo, bangono na sa Ginoo. Banhaw na sa Ginoo. Ingon ana ang kanindot sa usa ka tawo nga natawo siya pag-usab. O faith begins with the new birth. Number 2, faith overcomes the world. Ang pinaagi sa imong pagtuo, nabuntog nimo ang kalibutan. Muna ingon dire parte at atong ibasa kaniya 1 John 5:4 part ana, overcome it the world. Ang pangutana, what is the world? Unsa man ning kalibutan? Si John, wala siya mag-istorya bahin sa kalibutan nga mauna ang mga bukid. Wala siya. Wala siya moingon nga ang kalibutan maunang mga ocean, kanang Atlantic Ocean, Pacific Ocean, wala siya mosulti. Wala siya mosulti nga ang kalibutan maunang mga tao. Ang iyang gustong ipasabot, he refers to the world's sinful system that opposes God. Ang iyang gusto ipasabot nga ang kalibutan maunang sinful nga sistema sa kalibutan nga batok gyud sa mga unsay gisulti sa Ginoo. It is a culture, mga pamatasan ba sa kalibutan nga ingon nga magkinabuhi lang kasi mong kagalingon. Ayaw na ng Diyos-Diyos. Kung magkinabuhi ka sa kalibutan, musunod lang ka unsa imong pagbati. Mauna ang imong buhaton. Then ayaw na pag i-ignore na ng commandments sa Ginoo. Then ang kalibutan kanabang higugmao nimo ang kalipay more than holiness, more than sa pagkabalaan. Yet God, abi nimo ingon ang Ginoo, faith overcomes all of it. Faith overcomes all of it. Point A, faith overcomes temptation. 1 Corinthians 10:13. Kamoy basa lang 1 Corinthians 10:13. Ready, read. Okay, mao na giingon ni Paul, ingon siya, walay pagtintal nga nakaabot kaninyo gawas niya ng kasagaran sa tao. Apan, ang Dios matinumanon, kinsa, dili mutugot kaninyo nga pagatintalon labaw sa inyong maarangan. Apan, buot nga, uban sa pagtintal usab, naghimo sa usa ka dalan sa pag-ikyas
aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Faith believes God's promise more than Satan's lies. Balik ko na ko. Faith, ang pagtuo, believes God's promise. Mutuo ka sa mga saad sa Ginoo kaysa bakak sa yawa. Kaysa bakak sa yawa. So, faith overcomes temptation. Point B, faith overcomes fear. Ang pagtuo, mabuntog niya ang kahadlok. Isaiah 41:10. Kamoy basa ng Isaiah 41:10. Ready, read. Kaning saad nga gisulat ni Isaiah, no? Makalipay yun ni nato, makalipay yun ni nato nga believer. Kung dili pa ka believer, murag wala lang na nimo. Pero believer na ka, mao na giingon sa propeta sa Ginoo, ingon siya, propeta Isaiah 41:10, ingon siya, ayaw kahadlok. Tingnan ka, ayaw kahadlok. Kay ania ako uban kanimo. You see that? Ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong Dios. Yun siya, paligunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. So, masabta na to din nga faith looks beyond circumstances. Ang pagtuo, matanaw niya ang unahan nga hitabo sa mong kinabuhi. Then diya sa unahan makita nimo ang presensya sa Ginoo. Faith looks beyond circumstances and says God's presence. Mao na ang pasalig sa Ginoo. So, pero kaning pasaligan maimo kung ma-believer na ka, kung ma-save na ka. Kung dili pa ka save, kinahanglan ma-save ka. Mao na ang import ani niya siya. Point C, faith overcomes trials. Ang pagtuo, makabuntog na sa mga pagsulay. Kamoy basa ng Book of James, James 1:2-3. Kaning James 2-3, gi-address ni ngadto sa mga Hudiyo. Pero doon na po ni spiritual application sa mga diri sa ato, sa mga Gentiles. Okay, kamoy basa na James chapter 1 verse 2. Read. Verse 3, go. Okay, mauna gingon ni James, ingon siya, akong mga igsoon, isipa kining tanan nga kalipay sa diha nga kamo mahidangat ngadto sa nagkalain-lain nga mga pagtintal. Sa nahibalo niini nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabuhat og pailob. Kung ang ngayon na masabdan, ingon dire nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabuhat og pailob. Faith does not deny pain. Faith does not deny pain. Faith trusts God through pain. Faith, trust God through pain. Ang illustration, ano niya, yung nani siya ba? Si Pedro, nakalakaw siya sa dagat, samtang ang iyang mga mata, nagpadayon pagtanaw ni Jesus Christ. Muna na siya, nakalakaw siya sa dagat, nakalakaw niya sa dagat, samtang ang iyang mga mata, nagpadayon og tutok nga ni Jesus Christ. Niadtong panahon nga tan-aw na siya sa balod, when he look at the waves, yung tan-aw na sa balod, nagsugod na siya og kalunod. Nagsugod siya kalunod. So the problem was not the storm. The problem was where his faith was looking. Mauna na siya ang illustration na niya siya. Number 3, faith's victory is found in Christ. Faith's victory
is found in Christ. First John 5:4 part ananayon dito, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Faith itself possesses no magical power. Ang pagtuo mismo, wala na siya magical power. Its power lies in its object. Paminaw, its power lies in its object. Our faith rests in Jesus Christ. Mauna nga itong faith. Our faith rests in Jesus Christ. Point A, Christ has already won the victory. Christ has already won the victory. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ikon diri, kini mga butanga akong gisulti nga kaninyo, nga dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Sa kalinaw, kamo makabaton og sa kalibutan, kamo makabaton og kasakitan. Apan pagmalipayon, gidaog ko na ang kalibutan. Si Ginoong Hesus, wala siya misulti, you might overcome. Wala siya misulti si Jesus Christ. Iyang gideclare, I have overcome the world. Yun niya, I have overcome the world. Now, because Jesus overcomes the world, the believer, ikaw nga believer, shares in Christ's victory. Doon na tayo parte sa kadaugan ni Jesus Christ. Point B, Christ gives victory over sin. No? Christ gives victory over sin. Romans 6:14. Kamoy basa. Ready, read. So mo nagingon diri ni Paul. Kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo, ibabaw kanimo nga usa ka save. Kay kamo dili ilalom sa balaod, apan ilalom sa grasya. So, anay mga denomination karon mupalo gyud siya sa Old Testament. Pero ang gihimo ni Jesus Christ mao na to ang katumanan sa Old Testament. Kita karon ni anata sa New Testament, ni ata sa ilalom na sa grasya, dili ilalom sa balaod. So, ang sala mahimong makibugno na nato. Pero ang sala dili na makamaster nato. Dili na may makadumala sa atong kinabuhi. Why? Because we are under grace niyatas panahon sa grasya. Christ gives victory over sin. Point C, Christ gives victory over death. Kasi, mo na nindot kay pabinaon ba? Labi lang matigulang ta. Christ gives victory over death. 1 Corinthians 15:57. Kamoy basa ala, 1 Corinthians 15:57. Read. Muna ingon diri, ingon si Paul, apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. So, the greatest enemy nga mao ang yawa has already been defeated. Pildi na siya. Pakaarong nin ingnon lang na nga wala mapilde, but ang kamatuuran ana, the greatest enemy has already been defeated. Jesus conquered the grave. Si Ginoong Hesus, nabuntog na niya ang lubnganan. Tungod kay si Ginoong Hesus nabuhi,
kita usab mabuhi. Mauna ang kamatuoran. So, mauna yung makanindot maghunahuna ka kung Kristohanon ka. Mag-imagine ka, unsa ka ang gihunahuna ka ng dili Kristohanon. Unsa ka ilang hunahuna nga wala sila kabalo mo lang guol na kaya mag-uol kaya na sila kung kalang doon na magsakit, mamatay, nag-uulan na. Pero kita mga Kristohanon, di man ta mag-uol, mamatay kaya na balo, man ta kalang namatay o save na to, na sa langit. Number 4, how can we strengthen our faith? Unsaon man nato paglig-on ato pagtuo. So, ang pagtuo na to, mutubo na siya pinagi sa God's appointed means baga pamaagi sa Ginoo. Nga pinagi ang unsay pagbuot sa Ginoo diha pod mo grow ang atong faith. So how can we strengthen our faith? Number 1, hear the word of God. Kung wala ka kabasa dito sa inyong balay sa pulong sa Ginoo, sa panahon sa pagsimba, simba, kay aron makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Romans 10:17. Kamoy basa ng Romans 10:17. Ready, read. Wala ko dito nga, ingaw ni Paul, busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw. O pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Ngunani, kung wala nimo tagda ang Biblia sa inyong balay, wala niyo tagda ang Biblia, kung asa nimo gibutang na imo Biblia na abuga na siguro na, abi nimo ang resulta na it produces weak faith. Ang nahimo na luya kay imong pagtuo. Pero imo gani nang gibahandi ng imong Bible, na imong Bible murag imo gakos-gakoson kay murag pinangga kay nimo, abin mo produce na siya og growing faith. Mo produce na siya growing faith. Balikon ako, a neglected Bible produces weak faith. A treasured Bible produces growing faith. So, hear the word of God. Number 2, pray continually. Amen. Pray continually. Di ay usa ka tawo ba nga nagdaot iyang bata ba? Nagdaot iyang bata. Dayon, ingon si Jesus Christ, kamadto ko sa inyong balay. Pero sa iyang una-una, bisag di ni mo adto si Jesus Christ sa iyang balay. Kung tuo lang kung kanang maayo to akong bata, maayo gito kay si Ginoong Hesus gud ang nagsulti niya. So mao ni ang gisulti sa Mark 9:24. Kamoy basa gud ang Mark 24. Read. So, ingon dito og diha ang amahan sa bata misinggit og miingon nga may mga luha, Ginoo, ako nagtuo. Tabangan mo ang akong pagkadili matinuhuon. Kaya niya. So, dili niya kalikayan nga bisan pa even strong believers sometimes struggle. Kita bisag strong believer ta, usahay ta mo struggle biya kita. But God welcomes honest dependence. God welcomes honest dependence. Iyon ang pulong sa Dios, pray without ceasing. Ampo ta, di ta muundang og ampo. Atong daganan ampo ra gyud ni. Abi nimo, sultihan lang ka na kos tinuod, basta Sabado na sa gabi mag-ampo na ko matag-usa ninyo. Mag-ampo na ko
kaning tagaig wisdom ning Sunday school teacher, kaning mga Sunday school teachers nato, kaning atong mga pag-awit sa choir, kana si so-and-so pasimbahan na sa Ginoo, so-and-so pasimba tanan ako nang kanang Domingo gud madugay na lang kung ampo na basta di mahinomdom ko ako mong iampo tanan kay ingon ang pulong sa Dios ampo ramang yun ni ang buluhaton sa Ginoo. Ampo ra gyud ko, ampo ra gyud ay bantog ra to kong amigo nga si Boy Sabado ug naay mga problema bitaw, dagkong problema ingon siya nga ampo lang na nato, Brad. Ampo lang na nato. Kung tinuod yun ay, wala tayo laing saligan aning bulhaton na. Kaning bulhaton sa Ginoo, kinahanglan ampo ta padayon. Pray continually. Pray. Number 3. Walk by faith. Maglakata pinaagi sa pagtuo. 2 Corinthians 5:7. Kamay basa na 2 Corinthians 5:7. Ready? Read. So, ingon dito, kay kita naglakaw pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita. Kay kung makita na nato, dili na pagtuo. Kataw karon ang ato pagtuo pa ni Jesus Christ nga atong Dios. Pero makita nato si Jesus Christ sa langit, dili na pagtuo, kita naman. So, faith is more than believing facts. Faith is more than believing facts. Faith is daily trusting God. Mao na ang faith. Matag adlaw nagsalig tas Ginoo. Number 4. Keep your eyes upon Christ. Tutok lang ta dito ni Ginoong Hesus. Hebrews 12:2 ang kasulatan ni Paul mangyapon. Hebrews 12:2 kamoy basa na. Ready, read. Thank you. Mao ni ingon ni in the book of Hebrews ingon dito nga nagatutok ngadto ni Hesus ang magsusugod o magtatapos sa atong pagtuo. Kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa cross nga nagatamay sa kaulaw o gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. The stronger our focus upon Christ, the stronger our faith becomes. So, ang practical application na niya siya, labi na ito mga discouraged believer, remember that your circumstances do not determine God's promise. Ang promise sa Ginoo, palalaginan ka. So, other aning application, alang niya itong struggling Christians, for the struggling Christians, gusto na ko pahibalo kanimo, ikaw nga Christians ka nag-struggle, victory may not always be immediate. Ang kadaugan, dili yun na kanunang dayon-dayon. Victory may not always be immediate. But it is certain in Christ. Sigurado na diha ni Jesus Christ. Another application na niya ngadto sa mga fearful believer. Ngadto sa mga fearful believer. God has never failed one of His promises. Ang Ginoo, iyag yung tumanon kung unsay gisulti niya din sa pulong sa Ginoo, tumano na niya o ingon sa period pod. Ingon sa karma padayon. Tumano na niya tanan. Mao na ang mga application ana sa mga fearful believer. So, unsay application niya for those who have never trusted Christ. Alang niya itong wala pa mosaling Jesus Christ.
The first step toward victory is faith in the Lord Jesus Christ. Through the gospel of 1 Corinthians 15, 1 to 4. Ang 1 Corinthians 15, 1 to 4, mauna ang gospel gisulti ni Paul, how that Christ died by shedding of His blood for all our sins, buried according to the Scriptures, then rose again according to the Scriptures. Tuhoy na, magkapatnon kag kinabuhing, walay katapusan. Okay, mao na ang conclusion sa itong mensahe. Makapalo ka na siya sa akong gisulti. John summarizes the Christian life in one of an unforgettable sentence. Mao na gisulti John. This is the victory that overcometh the world, even our faith. So, our confidence is not in ourselves. Our confidence is not in our achievement. Our confidence is in the risen, the Lord Jesus Christ. The world changes. Circumstances change. People change. But Christ never changes. Faith anchored on Jesus Christ cannot be ultimately fail. Di yun na mapakyas. Therefore, tuhoy ang iyang mga saad. Believe His promises. Saligi ang iyang pulong. Trust His word. Then follow Jesus Christ faithfully. Stand courageously. And remember that the victory has already been secured through Jesus Christ. So mauna akong invitation. Perhaps today you are burdened with fear. Come and trust the Lord. Perhaps you are weary from life's battle. Come and renew your faith. Perhaps you have never been born again. Come to Christ in repentance and faith, believing that He died for your sins and rose again, and receive the gift of eternal life. For every child of God, the promise remains. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Nindog tamang abota. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa imong pulong. O among pasalamatan, ikaw, Amahan, sa imong presensya karon. O Amahan, akong ipangamuyo, kanimo Ginoo. Panalangin na invitation, Lord. Kung naapa ninyo din, na dili pa mo sigurado sa imong kaluwasan, take this opportunity. Dawata si Jesus Christ nga imong buktong personal manluluwas kinasing-kasing. Sa akong wala, naabay o dawat ni Jesus Christ. Sa akong wala. Okay. Sa akong too, naabay mo dawat ni Jesus Christ kaya ang buktong personal manluluwas. Nagpadayon ko, mahal mo langit noon, buhi na mga Diyos. Ako gipangamuyo kanimo Ginoo nga kinay mensahe mulugdang Dios kasing-kasing sa matang usa. Nga muyo mi kanimo Amahan nga lig-una gyud among pagtuo diha kanimo ning katapusan mga adlaw. Amahan, kinamong pag-ampo, pangaliw po kanimo ang tanan ini. Amo nagisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay? Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali. Amen. Okay, karon alas na pagtapos na sa our closing song. Akong gihangi ang batag usa manindog ta as we sing Victory in Jesus. Okay, first stanza, ready, sing. I heard an old story, how a
our Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groanings, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and with His redeeming blood, He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse, I heard a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, above the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Once again, daghang kayong salamat sa matagusay, amen. And atong sa makanunay, i-pray na ito may panglawas sa matagusa. Amen. And labi na ang proteksyon. Amen. Karon atong idukot ang mga ulo, magampot ta. Heavenly Father, we thank Thee, O God, sa imuhang kaayos sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, sa mong preaching service, Amahan, sa paggamit sa mong pastor. Salamat kayo. Among ginapangamuyo, Lord, i-bless pa mong pastor. Hatagi pa siya anindot pa nga mga pagtulunan. Labi na og kakugis pagtuon, Amahan. We are praying, Heavenly Father, to bless him, Lord, labi na sa pagdumala sa church. Akong ginapangamuyo kanimo, Lord, nga ikaw makahatag pagdaghan pang katuigan sa iyang kinabuhi. We are also praying, Heavenly Father, alang sa matagusa, nasayod mi, Lord, nga ang imuhang kinabuhi, imo kining gihatag, alang sa bayad sa mga sala. Salamat ni Amahan, mo po ginapangamuyo kanimo, Lord. I-strengthen among faith, Lord, nining tapos na nga tuig sa. We are praying, Heavenly Father, ngayon mong grasya o kaluoy imong igahatag sa matagusa. We are praying, Lord, to bless this church, nga hantod si mong pagbalik, makit-an kini nga nangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga kauban nga nanggibiyahe karon, among mga estudyante, Lord, nanguli na sa ilahang lugar kung aha sila nag-eskwela.
We are praying, Lord, for your divine protection upon them. Bisan pa, Lord, sa mga among mga kauban nga nanginabuhi, ang ilang proteksyon sa matag adlaw, Lord, sa matag biyahe nila, among ginapangamuyo nga ikaw magabantay. I-bless na po mi, Lord, sa lain na po nga simana sa among kinabuhi. Protect us, and also, Lord, we are praying, Lord, sa practice sa choir after the service nga ikaw magapanalangin. Kinita na mahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.